Bago tayo maupo, tayo po ay mag-declare muna, no? Na tulad na ating ginagawa, kamay sa dibdib, sunod kayo sa akin, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi, 3 tao, pinagpala ka na ni Lord. 3 tao, pakisabi, pinagpala ka na ni Lord. Mga abutan na. Ayan po, isang magandang umaga sa isa po sa atin. Si Rito, mga minamahal ko, masaya ka na sa loob ka ng simbahan. Amen. Mas pinili mong pumarito sa paanan ho ng Diyos para matuto, no? Para patuloy ho nating makilala ang ating pong Panginoon. So, ngayon po, mga minamahal ko, pag tinignan ho natin, ang daming inilalabas ng Diyos, no? Sa bayan ho natin. Ang bayan ho natin, hindi maganda nangyayari, no po? May balita na nakaraan na patungkol po sa corruption, nakakalungkot. Yung binitawon po ni Saldico. No? Hindi ako nandito para himukin tayo magrebelde, pero gusto ko makita natin kung ano nangyari sa bayan natin, that we need to pray for our nation. No? Kung ito po'y totoo, nakakalungkot, mga minamahal ko, yung binitawan po na ito. Alam niyo po, mga minamahal ko, pag tinignan mo po ito, itong nangyayari po na ito, makikita ho natin, mga minamahal ko, yung tindi ho ng tinatawag na greed, no? Yung kasakiman na lagi nating biro, yung greed dati ang baba lang, ngayon grade 10 na, grade 12 na, no? Sagad na. Grabe. Actually, pag inaral mo, anihin talaga. Alam mo, isang bagay natutunan ko, yung galing mo, yung talino mo, yung karakter mo, dadaling ka sa taas. Pero pag wala kang maayos na karakter, pagdating ng dulo, doon ka magkakalat. Ang bansa po natin ay larawan ng magagaling, matatalino, talentadong tao. Pero ngayon, involved lahat sa tinatawag, almost lahat ng congressman. Hindi naman sila lahat, no? Parang most of them. No? Magagaling po yan, matatalino po yan, kaya lang wala pong integrity. Wala hong karakter. Kaya ngayon, tignan mo, dinadampot po isa-isa yung pagkakalat nila sa bayan ho natin. At ang masakit, pag walang karakter, nadadamay pamilya mo. Madadamay po yung mga taong nasa paligid mo, especially if you are a leader without character. Magkakalat po talaga, mga minamahal ko. Dito po sa bayan ho natin, ang nakita ko, mga minamahal ko, yung greed ay sobra. Grabe. Tingnan mo ha, nakakuha ka na ng 1 milyon, hindi ka pa nasiyahan. Gusto mo pa ng 100 milyon. Gusto mo pa ng 500 milyon. Gusto mo pa ng tinatawag 1 bilyon. Gusto mo pa ng 25 billion. Gusto mo pa ng 100 billion. No? Ang tawag doon ay greed, no? Kasakiman, no? At alam niyo ho ba, pag inaral mo, ano pa bang ibig sabihin ng kasakiman? Pwede ba ako doon sa outline ko? So greed, mga minamahal ko, sabi ganon, greed is the excessive and insatiable desire. Pakihanap mo lang, yung greed sa may unahan. Balikan mo lang, pakihanap mo lang sa sa outline. Sabi nga naman, minamahal ko, greed is the excessive insatiable desire for more of something such as wealth, power, sabi, ayan, ang kasakiman ay ang labis at walang kabusugan na pagnanais para sa higit sa isang bagay, gaya ng kayamanan, kapangyarihan o pag-aari, kaysa kinailangan, meron ka na, gusto mo pa. No? Halos lubog ka na, gusto mo pa, gusto mo pa, gusto mo pa, gusto mo pa, gusto mo pa. Ang tawag doon ay greed. No? Pwede sa kayamanan, pwede sa kapangyarihan, pwede sa pag-aari. No? Ito lang kailangan mo, pero gusto mo. No? Makuha mo ang buong mundo. Tama ang sabi ni Kristo eh. Ano bang mapapala ng tao kung makuha niya man ang buong mundo? Kung ang kanyang kaluluwa na may mapapahamak, ano ang pwede niyang ibayad para sa kanyang kaluluwa? No? Ito ay madalas na itinuturing na negatibo bilang isang makasarili at makapaminsalang katangian, lalo na kapag ito ay umahantong sa mga aksyon na nagmumula sa kapinsalaan ng iba. Nakikita natin yung quarry na ginagawa. Pride, greed, yung magandang tawag dito, yung magandang tinatayo po na tawag dito sa Cebu, sa bundok na parang magagandang mga bahay, in-expense, minamahal ko, sa buhay ng maraming tao. Ang tawag doon ay greed.
Alam niyo ho ba, yung Diyos ho natin, pag tinaral mo, ayaw ho ng Panginoon na ang anak niya po ay magkaroon ng greed. No? Ayaw niyo na tayo pong mga tao, tayo na anak niya. No? Ayaw ho ng Panginoon ang magmukha ho tayong pera. Kung tayo po ay magmumukhang, hindi ho pera, dapat mukhang Diyos. No? Yan po yung design ng Lord. Maging kamukha ho natin siya. Sabi nga naman, minamahal ko, sabi po ng Biblia, Hebrews tawag dito, 13 verse 5, sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. No? Sabi niya, at masaya na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Ang Diyos po, minamahal ko, ayon na Lord, magmukha kang pera, dapat magmukha ka hong Diyos. Ang Kristiyano, dapat mukhang Diyos, hindi mukhang pera, minamahal ko. Sabi po ng 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, no? Pagmumukhang pera, minamahal ko. Pero walang ganyan dito. Tignan mo yung katabi mo. Hindi ho yan. Hindi ho yan. Wala hong ganyan dito. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. No? Yung pag-ibig daw po sa salapi ay ugat, the root of all evil. No? Pag mahal mo salapi, gagawin mo lahat. Ibebenta mo kaluluwa mo, ibebenta mo makasama mo, lahat po pag sobrang pagmamahal sa salapi. Lahat tatablahin mo, lahat po minamahal ko, ilalaglag mo pag meron kang tinatawag na love of money o meron kang tinatawag na greed, minamahal ko. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ilan na po bang mga Kristiyano nakakahabol po ng pera ang nawala ho sa Diyos? Ilan na po bang mga anak ng Diyos na minamahal ko na tawag dito sa paghahangad na magkaroon, idininay po si Kristo. Si Judas po isang larawan ng greediness, minamahal ko. Binenta niya ho yung kanyang Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak. Ang tawag po doon ay greed, minamahal ko. At ayaw ho ng Panginoon na kanyang mga anak, minamahal ko, ay magmukhang pera. No? Gusto ni Lord, anak niya, magmukhang Diyos. Katulad po niya. Kaya po malinaw po ang pagtuturo ni Kristo. Ito pong binabangkit ni Pastor, it is not my idea, it is the idea of God. Kaya hindi mo pwedeng i-rebat. Hindi pwedeng mas marunong ko pa sa Diyos. Okay? Sabi yun ng Biblia, minamahal ko, Mateo 6:24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Sabi po ni Kristo, you cannot serve both God and money. Pag inaral mo, hindi sinabi ni Kristo, you cannot serve both God and Satan. Bakit po ba pera ang katapat ng Diyos? Alam niyo po sa totoo lang, sa tao at sa mga Kristiyano minsan, ang katapat lang talaga ng Diyos, pera. Nakakatuwa, no? Hindi niya ginamit na hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay kay Jesus, tsaka kay Satanas. Ang ginamit po, pera. No, alam niyo po ba sa Bible, mas marami pang tuturo si Kristo sa pera kaysa sa impyerno? Ibig sabihin, ang pera ay malaking issue sa buhay ng Kristiyano. No? Kaya gusto ho ng Panginoon na matutunan ho natin yung pagpapala na galing sa Panginoon. Kapatid sa akin, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow in it. Pag ang Diyos po nagpala, hindi ka ma-stress. That's the blessing of God. Hindi ho porque marami kang pera, pero baong ka naman sa stress, titignan mo. Baka hindi sa Diyos yun. No? Ang blessing po ng Lord, walang kasamang tinatawag na anxiety, stress. Hindi po yung kalooban ng Lord. The Word of God says, the blessing of the Lord brings wealth and He add no sorrow in it. Ang tanong dito, minamahal ko, paano ba natin mapagtatagumpayan ng kasakiman o pag-ibig sa salapi? Sa datong, sa kwarta, sa pera o sa atik. No? Paano ba natin to mapagtatagumpayan yung greed, yung love of money, minamahal ko? Alam niyo po, minamahal ko, pag tinignan mo ang puso ng Lord, isa lang desire niya. Sumagana ka. Magtagumpay ka. Yun po yung desire ng Lord. Alam niyo bang hindi natutuwa ang Diyos? Ikaw bilang Kristiyano, naghihirap ka? Bakit po? Kasi namubuhay ka under sa kalooban ng Lord. Ang gusto ng Lord, minamahal ko, eto po tayo, hindi tayo bunto, tayo po'y ulo. Hindi po tayo ilalim, tayo po ay ibabaw, hindi po tayo tinatawag na likod, tayo po'y nasa unahan.
Yan po yung desire ng Lord. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Balik-balik tayo mo ang Biblia, isa lang sinasabi niyan. Gusto ng Lord pagpalain ka. Kaya po si Lord po ay anti-poverty ho siya, mga minamahal ko. Hindi po siya anti-blessing. Kaya lang iba hong pananaw ng marami pagdating ng blessing. Nagtatalo palagi, mga minamahal ko, kung papaanong nakikita ang pagpapala, yung blessing, mga minamahal ko. So ngayon po, mga minamahal ko, pag-usapan ho natin, ito pong topic po na ito, nakiano muna ako, about the power of generosity. No, kapangyarihan ng generosity. Iano muna ako, nak, doon sa aking outline doon, nak. Yung una, balik mo ako sa Word of God. Sa Word of God, nak. Ibalik mo ako sa Word of God. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 8, verse, ito muna. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Ito, sabi po ni Pablo, sumulat po siya sa mga taga-Korinto, bigyan ko ng background. Sabi ganon, itong pag-uusapan natin, nagkaroon po ng pangangailangan, ng kagutuman sa bayan po ng Judea, sa Jerusalem. Nangangailangan po sila. At si Pablo bilang mangangaral, nung malaman niya po ito, sinabi niya po ito sa mga taga-Korinto na nangangailangan ng mga taga-Judea ng tulong. Na-excite sila, mga minamahal ko, and then they prepared, mga minamahal ko, nung kanila pong ibibigay. At si Pablo bilang mangangaral, sinasabi niya sa mga simbahan yung pangangailangan ng church ng Judea. At pag inaral, mga minamahal ko, sabi ho ng Biblia, sabi ho ganon, nung sabihin niya po ito sa churches ng Macedonia, positive ang dating. No, natuwa sila. Ito po yung sabi ni Pablo. Sabi niya, post mo lang yan dyan, ha. 1 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, ito po yung background ng ating pong pag-uusapan. Nung marinig po, minamahal ko ng mga taga Macedonian church na may kailangan po yung tinatawag po na church ng tinatawag po ng Judea, ito po yung naging tugon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo, sinusulat sa mga taga-Korinto, ini-inform po nila ni Pablo kung ano ba ang tugon ng mga taga-Macedonia about the generosity. Sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumarana sila ng matinding kahirapan, under poverty. Meron silang dinadaanan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. Sa kabila po na minamahal ko na sila po ay nasa kalalagayan na may pangangailangan, may kahirapan. Pero sabi ho ni Pablo, minamahal ko, sabi niya gano'n, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Ito lang kaya nila, pero hinigatan nila yung kanilang tinatawag na kakayanan. At sabi nga naman, minamahal ko, at alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ito pong church na ito, minamahal ko, pag inaral ho natin, grabe po yung response nila, in spite, minamahal ko, nasa hindi sila magandang kalagayan. Yung mag-iisip sila, ano ba yung pwede kong ibigay? Ito na yung expectation, pero versus the reality. Grabe. Kaya po, sinabi niya po ito sa mga taga-Corinthians, ang problema ng mga taga-Corinthians, sila yung nagplano, pero hindi natuloy. Hindi ho natuloy. Kaya po sabi ni Paul, kayo yung pasumuno, gusto ko pagbalik namin dyan, baka may kasama kong taga-Macedonian, malaman nila, hindi pa kayo handa. Prepare. May pinauna akong mga tao para ihanda yung giving na plinahan nyo. And then, nagbigay si Paul ng encouragement, minamahal ko, sa church ng Corinthians, minamahal ko, kung paano bang dapat makita yung tinatawag na generosity of, of a believer. Ito na ho yun. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Next slide na. Next slide. Sabi nga naman, minamahal ko, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan.
Dito po mga minamahal ko, pag inaral po ang context nito, hindi po ito tithing. Ang rito, ang context nito mga minamahal ko, yung tinatawag po na pagtulong. Okay? Kasi po, ginagamit po ito ng ilan para i-justify po yung kanilang tinatawag na ayaw gawin. Dito po mga minamahal kong pinag-usapan dito yung pagtulong po ng church, hindi po ito tithes. Okay? And then verse 8 mga minamahal ko, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tingin ka sa akin, ikaw pala at ako, kaya tayo pinagkapalan ng Lord para magbigay. Upang sumagana, mga minamahal ko, yung buhay natin sa mabubuting gawa. Bakit? Kasi yung tatay mo, He is a good God. Napakasagana sa kabutihan. Gusto niya ikaw at ako, tayo po'y maging katulad doon ng tatay natin. And then, verse 9, tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. And then verse 10, He is the model, ang ating pong Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutiang loob. Ibig sabihin, pinaral mo, God is the source. Kaya kami trabaho dahil pinaintulutan na nyo sa magkatrabaho ka. No? Hindi po ikaw. Siya po yung nagbibigay, mga minamahal ko, ng itatanim tsaka ng kakainin. No? Dapat itong maintindihan ng mga Kristiyano. Mamaya tingnan natin, bakit ba nahirapan tayo magbigay? No? Bakit yung iba, madali sa kanila magbigay? So, verse 11, mga minamahal ko. Verse 11, next slide. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Isang beauty po ng generosity is this. Pag ako natulungan mo sa oras na aking pangailangan, pasasalamatan ko ang Diyos. Matutuwa ang Diyos sa iyo. Bakit may nagpasalamat? Dahil sa iyo. Ibig sabihin, kung makakatulong ka ng 10 tao na nangailangan, 1, 2, 3, 4, may 10 taong nagpapasalamat sa Panginoon. Matutuwa ang Diyos sa iyo. Kaya i-increase niya yung blessing mo para magamit ka sa tinatawag na pagbibigay sa mga tao. Para maraming tao ang magpasalamat sa Panginoon. Therefore, ang isang taong generous, hindi po yung magkukulang. Bakit po? Natutuwa ang Diyos sa pagpalain ng mga taong generous. The more na natutulungan ka, the more na nakakatulong ka, maraming tao po ang lumalapit sa Panginoon na pinagpapasalamat nila ang tinatawag na buhay mo. Hello. Verse 11, sabi niya gano'n. Verse 12, ang paglilingkod niyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ito siya sabi ko kanina. And verse 13, mga minamahal ko, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. And that's the last verse, mga minamahal ko. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin, ito nakakatuwa. Pag nagbigay ka, papasalamat sa Lord yan, and then ipagpipray ka pa. Alam nyo, hindi mo pwedeng baliwalain ng prayer, kapatid. Because God answers prayer. Kaya the more po na marami kang pinagapala, the more na maraming nag-intercede sa'yo. At ang sabi na, Lord, pagpalain mo siya. Lord, sana dumami palahi niya. Aralin mo yung mga taong masama, sinusumpa ho yan, sana mamatay na yan, sana mamatay na yan, sana mamatay na yan. Pero yung mga mababait, sana humaba pa buhay niyan. Lalo na yung mga giver, mga minamahal ko. Marami nagpipray ho sa kanya, mga minamahal ko. Sabing ganon, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. It's all about the grace of our God. Pag-usapan natin, bakit ba maraming tao nahihirapang magbigay? Bakit ba may mga taong madali sa kanila magbigay? No. Next slide. Greed. Ito po kalaban ng Lord sa puso natin. No, greed. Kasi gusto natin lahat. Akin. No. Lahat gustong mauna, wala gustong mahuli. No. Sa kainan, makikita mo kagad yan. Yung mga tao naguunahan. Bibihira po yung huling-huling pumupunta. No? Kitang-kita mo kagad yung expression ng paano yung laman ng puso. Dito, how much is enough? Kailan ba talaga ako makokontento? No? And then sabi ko naman, minamahal to the next slide.
Ito yung kanina, ang kasakiman ay ang labis at walang kabusugan na pagnanais para sa higit sa isang bagay. Gaya ng kayamanan, kapangyarihan o pag-aari kaysa kinakailangan, ito ay madalas na itinuturing na negatibo bilang isang makasarili at nakakapinsalang katangian. Lalo na kapag ito ay umahantong sa maaksyon na nagmumula sa kapinsalaan ng iba. Pag-usapan natin this morning, the power of generosity. Bakit ba gusto ng Lord na maging generous ka? No? Bakit ba ng Panginoon gusto na ang simbahan ay maging generous, minamahal ko? So sa pagbibigay, laging tatandaan, magsisimula tayo palagi sa Diyos. Sa lahat ng gagawin natin, sa paglilingkod mo, sa pagbibigay mo, magsisimula ka doon sa Diyos mo. Dahil pag hindi ka doon nagsimula, hindi mo kaya magbigay. Dapat maintindihan mo kung sino ang Diyos mo. Pag hindi mo siya maintindihan, mahirapan ka sa buhay mo. Kaya po napakahalaga ng understanding. Napakahalaga, minamahal ko, sabi po ng Biblia, sabi ng ganoon, huwag ipagmalaki ng marunong ang kanyang karunungan, ng malakas ang kanyang kalakasan, ng mayaman ang kanyang kayamanan, kung sino man ang gustong magmalaki, pagmalaki niya, nakilala niya ako at naunawaan na ako si Yahweh. Ang gusto ng Panginoon, maintindihan ho natin sa mga minamahal, yung pagkakaintindi mo sa Diyos, babaguhin ang buhay mo. Kaya napakahalaga ito, mga minamahal. Pag hindi mo naintindihan ang Diyos mo, mananatili kang katulad ng dati. Walang pagbabago, mga minamahal ko. Bakit po? Hindi mo naintindihan ang Diyos mo. So dito po, mga minamahal ko, magsisimula tayo sa Panginoon sa giving. Tingnan muna natin, next slide. Sabi ganoon, God is the greatest giver in the universe. No? Siya po yung pinaka sa lahat. Kaya bago ka magbigay, tingnan mo muna yung Diyos mo, kung sino ba Diyos mo. Pagtingin mo yung generosity ng Diyos mo, minamahal ko, for God so loved the Lord, the world, that He gave. May binigay ho ang Diyos, may binatawan. Hindi siya bitaw ng kayamanan, ang kanyang binitawan ay ang kanyang bugtong na anak. Wala nang halaga pa kay Kristo. Pero hindi niya ito ipinagkait, ganun po siya ka-generous. Nung ibigay niya po yan, pati pamatot, panggulo, binigay po yan ng Diyos. At hindi lang po ito binigay, yung anak niya na matay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Ibig sabihin, the cross is the expression of God's generosity. Your life as a Christian is an expression of God's generosity. Kapatid, hindi ka tinubos ng ginto, hindi ka tinubos ng kayamanan, ang pinantubos sa iyo ay ang dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Sa Kanya ka magbibigay. Kaya dapat mo siyang makilala. Dapat mo siyang maunawaan. Tumingin ka sa akin, hindi ka tinipid ng Diyos. At hanggang ngayon, hindi ka tinitipid ng Diyos. Dapat itong maintindihan ng mga mananampalataya para mabasag po yung greed. Para mabasag yung love of money, mga minamahal ko sa mga buhay po natin. Hindi lang po yun, mga minamahal ko. Even po yung Kristo. Hindi po siya, yung buhay niya, kapatid. Wala nang halaga sa kayamanan mo, kundi buhay mo. Kaya ka nagtatrabaho para ka mabuhay, pero yung Kristo hindi. Kanya pong ibinuwis ang buhay niya para sa iyo, para maintindihan mo na yung Savior mo is a generous Savior. Wala pong haring namatay para po basta-basta sa isang tao lang. Nung panahong makasalanan tayo, nung panahong walang-wala tayo, Jesus died for you. Kaya ang sarap na pagkakaloob, dapat mong maintindihan kung sino binibigyan mo. Kaya ka takot magbigay kasi hindi mo naunawaan kung sino binibigyan mo. Kaya marami Kristiyano minamahal tingin sa akin, sa ayon sa gusto natin, ang pagpapala, ang pagbibigay ay isa sa daan para pagpalain ng mga Kristiyano. Mamaya titignan ho natin ito. Ano ba? Hindi po doon nagtapos. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Hindi po siya nagbigay basta-basta. Ibinigay niya po yung tinatawag na Holy Spirit sa ating lahat. Because Jesus and the Holy Spirit is the expression of God's generosity. Ibig sabihin, minamahal ko, we serve na isang generous na God. Nagbibigay ka sa tinatawag na isang napaka-generous na Diyos. Itong Diyos na to, tatay mo siya. Ulitin ko po ito, yung Diyos na ito na tinatawag mo, tatay mo siya, ama mo siya. Siya po ay generous na Diyos. May kausap po ako. Tingnan niyo po itong verse na ito, nak. Kaya po sabi na, God is the greatest, nak. Balik mo lang, sorry, balik. Sabi ganoon, God is the greatest giver in the universe. And He won't let you outgive Him. Hindi siya papayag na ma-outgive mo siya.
Never. Walang sino man ang pwede maka-outgive sa Panginoon. Alam niyo po ba ang context ng hari? Kunyari po ang hari, minamahal ko, pupunta ka doon sa lugar. Ang mga hari po, pagpunta niya sa isang hari, nagdadala po yan tinatawag na kayamanan to impress yung hari. Pag ang hari po minamahal ko, makikita mo generosity, dala-dala mo yung kayamanan mo. Pagbigay mo ng kayamanan, yung binigay mo, hihigitan na yan para bigyan ka. Para sabihin sa iyo, you cannot outgive me. Naaktingin ka sa akin, we cannot outgive God. Hello. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos natin? Come on, palakpakan natin. Sa ito ang hamon. Go ahead and try. See what happens. Actually, may caption dyan. Sabi ko ng Diyos, try me on this, God. Ikaw ba, tanongin kita, nasubukan mo doon ang hamunin ng Diyos sa buhay mo? Sa lugar na ito? Have you tried? No? Sabi ng Lord, hamunin mo ako para maintindihan mo kung sino ako. Maraming mga Kristiyanong mataas ang pananampalataya, lumalaban. Ang giving po, ang mga minamahal ko, ang issue po ng giving, mga minamahal ko, tatlong bagay. Unang-unang issue ng giving ay tinatawag na faith. Pananampalataya, mga minamahal ko, faith. Kaya nahirapan ng tao magbigay kasi walang faith. Hindi mo kaya magbigay sa Diyos without faith. Ang motivation palagi, Lord, naniniwala ako that you are a generous God. Pag nagbigay ako, bibigyan mo ko. That's my faith. Kaya po pag walang faith, hindi po i-withdraw mo pera mo. Bibigyan mo ang Diyos ng tira-tira sa bulsa mo. Ang laging pipiliin yung pinaka-maliit para sa Diyos mo. Dahil ang tingin mo sa Diyos mo, maliit na Diyos. Alam niyo ho ba, insulto sa Diyos, bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na bigyan mo siya ng tira-tira. Kaya lang ang problema ng maraming Kristiyano, ang liit-liit ng tingin nila sa Diyos nila. Kaya po pagdating ng giving, minamahal ko, gusto magwala, gusto lumipat ng simbahan, gusto pong questionin ang lahat ng bagay. Pero kapatid, tumigil sa akin, we cannot rebut God. Because tayo yung tatandaan, kahit hindi ka magbigay, ang Diyos ay Diyos pa din. Hindi tayo makadadagdag sa pagka-Diyos ng Diyos. Ang nakakatakot pag nawala ang Diyos, wala na ho tayong kwenta because ang buhay natin ay ang Diyos. May kausap ako. Number one issue is the faith. Kaya hindi nagbibigay kasi hindi ka naniniwala. Hindi ka nagtitiwala na pag binitawan mo to, bibitawan ng Diyos yung kamay niya. Pag tumikom ang kamay mo, nasa lupa ka, tignan mo po ito, eto ka, eto po ang Diyos. Uma-action siya according sa action mo. Pag tikom ng palad mo, titikom po ito. Pag nagbigay ka, ikaw ay bibigyan. Pag nagbigay ka, ikaw ay bibigyan. Pag nagbigay ka, ikaw ay bibigyan. Hindi mo dali ang kamay mo, titikom po yung Diyos. Kaya dapat maintindihan ng mga Kristiyano, mga minamahal ko. Now, alam niyo po ba, nakakalungkot sa church po, ang giving is an offense. Maraming mga tao, mga minamahal ko, ang sama-sama ng ano nila sa pananahon nila sa tinatawag na pagbibigay. Mamaya titignan ho natin, mga minamahal ko, paano ba nakikita ng Lord ang giving? Minsan po akala natin hindi nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Akala natin hindi nakikita ng Diyos yung mabinubunot natin sa bulsa natin. Nakikita ho ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito po ay nakalista, mga minamahal ko. Nililista ng Lord lahat ng salita mo, gawa mo, pera mo, lahat po yun ang binibigay mo, nakalista po yan. Because our God is a righteous God. He is a just. Hindi po siya hahatol na walang basihan. Hahatulan ka niya, pagpapalain ka niya ayon sa tinatawag na ginawa mo na nakalista para sa iyo. Meron po sa langit na tinatawag na Book of Deeds. Ito po ay libro ng mga gawa. Lahat ng gawa natin nandoon. Pangalawang issue po ng giving, mga minamahal ko, is the heart. Puso. Pag mahal mo ang Diyos, walang issue ang giving. Amen po ba? Pag mahal mo ang Diyos, walang issue ang giving. Pag hindi mo mahal ang Diyos, ang laki ng issue ng giving. Kung gusto mong sukatin ang puso mo, kapatid, madaling ibigay ang tinatawag po na paglilingkod. Ang pinakamahirap na challenge yung bulsa mo. Kaya marami mga Kristiyano, mga minamahal ko, hirap po ito kasi hindi nila naiintindihan yung Diyos mo. Alam mo, parang wala rin tayong pinag-iba sa pinanggalingan natin. We worship ng isang Diyos na hindi natin nakikilala. Kaya ikaw at ako, lahat po ng taon nandito, our goal in life is to know Him, to understand Him. Yan lamang pong paraan para ho tayo mabago para parehas na magkakapatid. Dito po mga minamahal ko, ang issue po ng puso. You can give without loving, but you cannot love without giving. Pag nagmahal ka, magbibigay ka. Kaya mo ibigay ang lahat, mga minamahal ko, pag namahal na mahal mo ang Diyos.
Bakit po ba yung mga unang Kristiyano, they are willing to die for Christ? Why? Because they believe in Christ, they love yung Christ. Kaya ang laki ng issue ng pag-ibig. Kamusta pag-ibig mo sa Panginoon? Lagi mong tatandaan yung pag-ibig mo sa Panginoon, always affect yung giving mo. Alam niyo po ba, itong mensahe na ito po hindi popular. Ang mga pastor, iniiwasan po itong ituro. Pero alam niyo, pinatuturo ito sa akin sa simbahan pong ito. Kayo magdidesisyon after po ng teaching mo, minamahal ko. Pangatlong issue is the Lordship. Yung pagiging Panginoon. Sa buhay mo ba, sino Panginoon? Sino nasusunod? Kung ang Diyos ang nagko-command ng giving, dapat siyang sundin kasi siya yung Lord. Maraming Kristiyano tinanggap si Kristo bilang Savior, pero siya ang Lord ng buhay po niya. Pag tinanggap mo si Kristo, dalawang bagay. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, tatanggapin mo siya bilang Panginoon. Or else, it is nothing. Maraming Kristiyano, si Lord Savior, pero hindi nila Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Sabi po ng Lord, sa huling araw, maraming lalapit sa akin, sasabihin, nagpalayas kami sa pangalan mo, nagpropesiya sa pangalan mo, no? Nangaral sa pangalan mo, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, kayo na mapagawa ng masama. Hindi porke nasa loob ng church, maminamahal ko, okay na po, na meron kang Kristo sa puso mo. Ang tanong, yung Lordship ni Jesus Christ, sino ba Lord sa buhay mo? Sino ba nasusunod sa buhay mo? Etong dapat maidil natin sa mga buhay natin. Alam mo, tingin sa akin, kaya ka nahirapan maging buhay Kristiyano? Kasi buhay na buhay yung sarili mo. Haring-hari ka ng sarili mo. Ang problema ay hari mo, ay hari si Kristo, ay hari, ikaw hari din. Kaya mamimili ka kung sino upo sa trono ng buhay mo. Si Kristo o ikaw. Mamimili ka talaga. Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano, ang nakaupo sa puso nila, sila mismo. Sila ang nasusunod kung kailan sila darating. Sila po ang susunod kung magsisimba sila. Sila po ang masusunod kung ano oras sila gustong dumating. Kapatid, pasensya na ho kayo, ang pastor niyo ay gustong magpakatino. Respetuhin natin ang Diyos natin sa buhay natin. Hello. Pwede ko bang i-address sa pulpito mga minamahal ko? Halos kalahati na po nagdadatingan pa lang mga tao. Ito'y pagpapakita na walang respeto sa Diyos natin. Ganito lang katingin mo, titingin mo sa Diyos mo. Kaya wala kang pagpapalaga na tingin sa akin. Pag hindi mo nakita kung gaano kahalaga ang Diyos mo, hindi ka mag-aayos ng buhay mo. Gusto ko sana kayo i-address mga minamahal ko. Walang ibang magsasabi rito kundi ang Diyos nyo. Ako kundi ang pastor nyo. Dahil mahal ko ho kayo. Mahal ko ho kayo kung kayo, ako man magsalita ng rebuke sa sino man because I love you. Kasi isang araw pananagutan mo yung ginagawa mo na yan. Kapatid, dapat excited tayo pagdating ng church. Kakatagpuin natin ang Diyos natin. Subukan mo gawin kay BBM yan. Subukan mo gawin kay Trump yan, na meron kayong alas 8 usapan, darating ka na alas 9. Hindi ka makakapasok, kapatid. Dapat mo silang respetuhin. Sila'y hari. Sila'y presidente. How much more? Our God, He is the King of Kings, the Lord of Lords. Alam niyo po ba, napakahalaga ng worship. Ang simula ng pananambahan nasa worship. Wala ho sa Word of God. Wala ho sa Word of God lang. Mahalaga ang Word, pero mahalaga yung worship mo. Enter His gate with thanksgiving in your heart, and enter His court with praise. Unang-una ang worship, kapatid. Sa marami mga Kristiyano, huling dumating, akala nila hindi mahalaga ang worship. Kapatid, gusto ko tang i-correct. Wala kang maibibigay sa Diyos. Ang lahat ng iyo ay sa Diyos. The only thing that you can give to your awesome God is your worship. Your worship. Kaya pinagpaplanuhan po ang worship. Inaayos ang sarili pagpunta ho ng simbahan dahil kakatagpuin ko yung Diyos na napaka-generous, yung Diyos na nag-alay ng buhay para sa akin, yung lahat-lahat sa akin kakatagpuin ko para pagdating mo, maayos ang puso, maayos ang isip mo. Why? You are excited because you will meet your God. Nakaraan po, andito si Bishop Ontangco, ang ating mahal na obispo. No? Isang karangalan na matanggap po natin siya, natungtungan po itong simbahan po na ito. Paparating po siya, andiyan na si Bishop. Ako po ay nananalangin
Gusto kong pagpalain yung obispo natin ng pinakamaganda. Ang gusto ko pagdating niya rito, pag alis siya, sasabihin niya, natuwa ako, nasatisfy ako. Kaya nasa prayer na ako, lumalabas ako, sabi ko, hindi ako mapakali, lalabas ako, kamusta yung lugaw? Kasi obispo natin, mahilig po yan sa lugaw. Salamat sa mga nagluto ng lugaw, Natuwa si Bishop. Talagang grabe, nasa prayer na ako, lalabas ako, yung ganito, yung gano'n, yung ganyan. Bakit? Darating si Bishop. And God reminded me, kung yung Bishop dumarating, ganyan na ugali mo, lalo na sana yung Diyos mo. Palakpakan ho natin ang Diyos natin. He deserves, mga minamahal ko. Kapatid, kahit gawin sa iyo yan, hindi ka na babalik. Pagpapakita yan na hindi ka mahalaga sa kanila. Kaya ang simbahan, hindi ko nila makita kung gaano kahalaga ang Diyos nila. Kaya ako, minamahal ko, kinakabahan para sa church na to kung magra-rapture. Ako, kinakabahan ako para sa church na to. Baka mahuli ka sa rapture, dahil lagi kang huli. Huwag naman sana. Eto, minamahal ko, tingin mo kayo sa akin. Walang condemnation sa salita ho ng Diyos. Pagsisihan, balik sa Diyos. Ulitin ko po ito. Pagsisihan, balik sa Diyos. Nasa likod ako, maminamal. Ako nga, it hurts me. How much more God? Na nag-alay ng buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal ko. Tapos ang tingin mo lang sa Kanya, nothing. Parang wala kang inambag sa buhay ko, Diyos. Hindi po ganun. Ang Diyos po ay Diyos sa buhay natin. May kausap ako. 3 bagay ka tayo narapang magbigay. Unang-una yung faith. Pangalawang pa yung puso natin. Pangatlo po yung lordship natin. Ito dapat may deal sa buhay ng mga Kristiyano. Pag ito na-address natin, mga minamahal ko, you are candidate po, mga minamahal ko, sa giving na Lord, tingin sa akin. Ang giving po, ang intention ng giving, mapangiti ang Diyos. Hindi ho pagpapala, alam ko pagpapala, pero ang intention ng giving, mapangiti mo yung binigyan mo. Alam, pinakamahirap sa lahat, yung magbibigay kang tira-tira. Kami nag-uusap kami ng asawa ko, kahit sinong bibigyan mo, huwag kang magbibigay ng tira-tira. Magbigay ka ng pinakamainam para sa kanila. Dahil pag ginagawa mo, nagbibigay ng pinakamainam, nagbibuild ka ng karakter mo. Karakter po yan, mga minamahal ko. Kaya dito, mga minamahal ko, mahalaga po ito. 2 pamamaraan para makatagpo tayo ng blessing kay Lord bago tayo magpunta ng power of generosity. 2 bagay yung mga minamahal ko. 2 pamamaraan na nakita ko sa Bible para ho tayo pagpalain. Unang-una is prayer. Panalangin. Ang sabi ng Biblia, pag humingi ka, bibigyan ka. Kaya pag hindi ka nagkakaroon, ang unang checkin mo yung prayer mo, humingi ka ba? Ulitin ko po ito, sabi po ng Diyos sa iyo, pag humingi ka, bibigyan kita, sabi ng Lord. Unang pangako ng Lord yan. Pangalawa is giving. Pag nagbigay ka, sabi po ng Luke 6:38, pag nagbigay ka, bibigyan ka, siksik, liglig, at umaapaw. Ibig sabihin, pangalawang pamamaraan para imit ka. Pag hindi ka nagbigay, wala po ito para sa iyo. Kaya napakahalaga ng giving, mga minamahal ko. Ito po, kapatid, alam niyo po ba, ito aking karanasan. Lahat po ng hindi generous, yung kanila pong spiritual life, lagi nag-wandering. Dahil bahagi po ng pagpalang una-una, yung tinatawag na loob, bago ho yung labas. Etong simbahan na ito, mga minamahal ko, hindi naghahanap ng maraming tao. Naghahanap po ito, ang Panginoon, ng mga taong magmamahal ho sa Kanya. May kausap pa ho ko. Kaya kung mamahalin mo ang Diyos mo, you are very much welcome sa simbahan pong ito. Hello. Because the greatest commandment in the Bible, the greatest commandment is, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your strength. That's the the greatest commandment. Kaya mga minamahal ko, prayer, giving, yan po yung 2 bagay. Checkin lagi yan, kamusta na giving mo? Pag hindi ka na nakakatanggap sa Panginoon, kamusta pagbibigay mo? Kaya huwag kayong ma-open sa akin na marami Kristiyano bawang sa utang. Marami Kristiyano naghihikahos. Bakit po? Kasi hindi nila naiintindihan kung gaano kahalaga yung pagbibigay. Pag nagdamot ka ho doon sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, magiging madamot siya sa iyo. That's biblical, yes. Kaya po mga minamahal ko, ang gusto ng Lord na maintindihan natin kung sino siya sa buhay natin. Sino ba itong Diyos na ito na nag-alay ng buhay para sa akin? Ang ganda ng plano niya sa iyo. Kukunin ka niya, mga minamahal ko, anytime, dadaling ka niya ng kalangitan, pararangalan ka niya.
Ikakasal ka kay Kristo. Habang buhay, minamahal ko, nakasama ang Panginoon, walang struggle anuman. Yung po yun ang pangarap ng Diyos po sa atin. Giving, minamahal ko, ano bang nangyayari pag nagbibigay ko? Meron pong eternal investment at meron pong investment sa lupa. Ito ang maganda sa giving. Because God, we cannot outgive Him. Kung generous ka, higit na generous ang Diyos mo, pag nagbibigay ka, minamahal ko, nililipat mo lang yung kayamanan mo sa langit. Lahat ng binibigay mo, nililista ho yan, kayamanan po yan. Kaya sabi ng Lord, mag-impok sa langit. Nak, next slide, nak. Giving is eternal investment, mga minamahal ko. Tinatin yung word ng Lord. Sabi po ni Jesus, nak, sabi ni Jesus, giving is your eternal investment. Do not lay up for yourselves treasure on earth. Huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa langit, kung saan merong tinatawag na kalawang, no? O yung moth na kung saan dinidestroy, and where thieves break in and steal. Sabi po ni Kristo. Isang katotohanan nangyari po yan sa Cebu. Saka nakikita mga minamahal ko, kaya sabi ng Lord, walang kasiguruhan ang lupa. Yung iba kahit gano'ng kalaking pera mo sa bangko, pag nalugi ang bangko, declare lugi ka na kagad. Ubus ang kayamanan mo. Can you imagine yung nangyari sa Cebu? Hindi natin sila kinokondemn, natulog sila. Ang gaganda ng bahay nila, ang gaganda ng sasakyan nila. Isang baha lamang po, minamahal ko, ubus na ho ang lahat ng inipon nila. Kung kumuha sila, minamahal ko, ng tera, wala na ho yung tera nila, hanggang ngayon nagbabayad pa rin sila more than 30,000. Tama si Kristo. Kung mag-iipon ka na kayamanan, ipunin mo sa langit. Dahil doon, sigurado po yan, meron pong inililista lahat ng bigay mo. Kaya po, minamahal ko, nak, next slide, nak. Sabi nga noon, but lay up for yourselves treasures in heaven. May kayamanan sa langit, sabi po ni Kristo. Where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan naran po ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Kung ang kaisipan mo, yung kayamanan mo, pinapadala mo sa langit, yung puso mo kasamang nandoon. Pero kung ang kayamanan mo nasa lupa, andito ho yung puso mo. Si Kristo po may sabi nito. Kasi alam ho ng Panginoon, kapatid yan sa akin, sinasabi sa atin ng Panginoon, mga anak ng Diyos, meron tinatawag na eternal investment. Kamusta na ipon mo sa langit? Sure ito mahilig mag-ipon. Good po yan. Pero sabi ng Lord, kung mag-ipon ka sa kalangitan. Kaya po pagdating natin sa langit, magkakagulatan. Nasa langit ka pero wala kang kayamanan. Meron man dito nasa langit pero maraming kayamanan. Yung mga generous na tao, sila po ang mayayaman sa langit. Sa langit lang po ba ang giving? Hindi po. Ang giving po maging sa lupa nakasunod. Giving is your earthly blessing. Giving is your earthly blessing. No? Dito po, ang Lord pag nagbigay ka, bibigyan ka. Bibigyan ka ng Diyos. Hindi niya pwedeng hindi gawin. Because God is faithful. Hindi po sa katulad ng politician. Kailangang makako para makuha yung boto mo. Si Kristo, kapatid, tingnan sa akin, ang Diyos ay Diyos at ang Diyos ay tapat magpawalang hanggan. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Pag pinangako niya, tinutupad niya. That's your God. Kaya kapatid, tingnan sa akin, the more na ikay nagbibigay, binibigyan ka ng Lord. The more nagbibigay, binibigyan ka ng Lord. Meron ka ng pera sa lupa na binalik ng Panginoon, iniipon pa ng Diyos yung tinatawag po na pera mo sa kalangitan. Ang gandang investment nito, kapatid. Dalawang bagay, nag-ipon ka sa langit. Hindi nawawala pera mo. Maging dito sa lupa habang nagbibigay ka, number one, tinatransfer yung wealth. Pangalawa, binabalik ng Lord yung tinatanim mo. Kapatid, sa pagbibigay, wala pong kalugihan. Walang kalugihan. Ito po, nga kapatid, alam niyo po ba si pastor niyo, hindi ako mahilig magturo ng giving. Alam niyo po yan. Bihira kayo makarinig ng giving sa pulpito po na ito. Pero this time, pinatuturo po ito ng ating pumpay. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit ito po pinatuturo. Alam niyo kapatid, marami rito puro effort. Pero walang nangyayari po sa effort. Ganito gawin mo naman. Unahin mo ang Diyos, tsaka ka mag-effort. May kausap po ako. I-settle mo yung finances mo. Gawin mo siyang Lord ng bulsa mo. At uunahin ka ho ng Diyos mo. Etong topic nito, mga Kristiyano, pasok dito, labas dito. Tingin kung saan-saan, ayaw ho nila ng topic ho na ito. Bakit po? Pakiramdam nila, pag nagbigay sila, mawawalan sila. Pero gusto ko maunawa mo, ang prinsipyo ng langit, pag nagbigay ka, magkakaroon ka. That the principle of heaven. Hindi po siya katulad ng prinsipyo ng mundo, mga minamahal ko.
5 klase po ng giving. Sa lahat po ng commandment ni Lord ng giving, sabi ng Lord, pag nag-command siya, may promise na blessing. Pag ginawa mo, mangyayari po sa'yo. Number 1, 5 kinds of giving. Daanan ko lamang po ito. Alms, paglilimos, pagbibigay sa mga tinatawag na mga nangailangan sa mga pulubi. Gustong-gusto ng Lord yan. No? Sabi ng Panginoon, nak, yan mo, nak. Next, nak. But when you give to the needy, sa mga nangailangan, do not let your left hand know what your right hand is doing. Huwag mong hayaang malaman ng kaliwa mong kamay yung ginawa ng iyong kanang kamay. So that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Ito po ang pagbibigay na hindi dapat malaman ng maraming tao. It's between you and your God. Pag nagbigay ka, mga minamahal ko, bigyan mo lang ng walang nakakakita. Nakita ho ng Diyos yung ginagawa mo ng sikreto, mga minamahal ko. Sabi ng Bible, He will reward you. Pangalawang uri ng giving is the offering. No, offering. Ito po ay voluntarily, mga minamahal ko. No? Ang sabi nga naman, minamahal ko ng Bible, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. It is a command na may kasamang promise. Kaya pag inaral mo every command ng giving, pag nag-utos si Lord ng giving, may kalaki po yung pangako. Pag ginawa mo, you will experience yung tinatawag na sinabi ng Panginoon. Dito, mga minamahal ko, offering na ito, eto po, mga minamahal ko, pag nagbigay ka, sabi ng Lord, magbigay ka ng masaya. Ayaw ng Panginoon na nagbibigay na nakasimangot. Gusto na, mga minamahal ko, pag nagbigay ka, masaya ka. Bakit po? Kasi masaya ang Diyos mo. No? Yung mga generous, mga minamahal ko, sa tutulang, alam niyo po, mga lalaki, ang mga boys po, mga minamahal ko, mga giver po yan. Oo. Grabe. Dati. Pag sa inuman, grabe. Sino rito makaka-attest neto? Sa inuman, grabe. Pati pumatot pa ang gulo, nilalabas po yan sa inuman. Grabe. Pag sinabing patak-patak, umuwi nga ho yan, mga minamahal ko, walang dala eh. Pauwi. Kaya nga pagdating ng bahay, away ka agad eh. Bakit? Kasi nga nagbigay. Generous sa mga lalaki. Pag wala na, pare, nag-uunahan pa yan para mga si Lito Lapid yan. Ganun kagad ang lalaki. Alam niyo ba, even nga ang mga lalaki dito ngayon? Etong lalaki, bakit ang bilis po makagawa ng plano? Kasi sa lalaki, hindi issue pera. Ang mga tatay dito, pag sila pupunta ng Sambales, para nag-ano lang. Pero yung mga nanay, ang laki-laki ng issue ng pera sa inyo. Pag gagawa ng programa, ay, ang laki. Iniisip kagad. Kaya minsan ang hirap gawa ng programa. Tama po ba yun? Correct. Alam kasi, ang problema, hindi ko kayo masisisi kayo nag-iisip ng budget. Lalo na walang binigay sa'yo, tapos mag-iba-budget mo yung walang binigay. Mahirap, masakit sa ulo yun. No? Offering voluntary po ito. Pinasya ng puso mo. Pero sabi ng Panginoon, kung magbibigay ka, sabi ng Lord, magbigay kayo, kasunod na sa offering. Ito na yung offering. Pag nagbigay ka, sabi mo, bibigyan ka. Sabi niya, siya mismo nagsabi. No? Pangatlo, mga minamahal ko, kung yun ay voluntary, pangatlong giving, mga minamahal ko, uri ng giving is the tithing. The tithing. Diyos ko po. Tithes ko po. Kaya po, ang tithing, napakalaking hamon na ito sa mga Kristiyano. Wala akong plano mamigay. Illustration lang po ito. Kasi hindi po ito encounter. Tithing, mga minamahal ko, responsibility natin to. Hindi issue rito kung nakangiti ka, hindi. Ibigay mo pera ng Diyos. Alam mo problema natin? Hindi natin kasi makita, ma-identify kung anong pera mo tsaka pera ng Diyos.
Hindi lahat ng sinasahod mo iyo. Meron pong pera ang Diyos dyan. Ang tithing, 10% ng kinikita mo. It is a command, minamahal ko. Tignan mo yung Word of God, dali. Baka susunod di ka na mag-church dito. Sabi po ni Jesus, sabi po ni Yahweh, bring the full tithe. Yung buong ikapo, ibigay, dalhin. Hindi na ginamit niya na give. Pag sinabing give, sa'yo galing. Pag sinabing bring, hindi iyo. Kaya sabi ng Panginoon, bring, ibigay mo yung akin. Nakaka-open ka naman, Lord. Sino nang kausapin mo? Iribat mo yung Diyos mo. Sabi niya nga, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Minsan tinitingnan natin, nilelet go, hindi natin nakikita yung gustong ibigay. Sabi niya, and thereby put me to the test, subukin mo ko, says the Lord of hosts, if I will not open the windows or floodgates of heaven. Bubuksan ko yung tinatawag na durungawan ng langit o yung tinatawag na floodgate. Nakaraan, umulan po ng malakas. Ang ginawa po ng tinatawag ng mga tao para ng mga nasa mga dam natin, kailangan nila magbukas ng floodgate para magbawas. Pag floodgate, baha po ang ibig sabihin nun. Ang sabi na Lord, bagkos hindi ko buksan yung floodgate of heaven para pagpala, if I will not open the windows or floodgates of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. May pangako po ba? Yes. Nakasunod, yan mo lang. May kasunod pang pagpapala yan. Basahin mo, tingnan mo, pagbulay-bulayan mo. Mag-focus ka sa pangako. Sabi ng Lord, pag binigay mo para sa Kanya, I will rebuke the devourer for you. May mananakmal, minamahal ko. Kaya maraming Kristiyano, kasasahod lang, wala ng pera. May pera, kailangan pa mangutang. Bakit po? Kasi po, meron mga mananakmal. So that it will not destroy the fruits of your soil and your vine the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Salita ng Diyos, yes. Kapatid, meron akong rito. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito po, gusto ko matutunan mo to bilang anak ng Diyos. 10 bahagi po ito, mga minamahal ko. Saan ka dapat kumuha? Aling number? From 1 to 10. Maraming Kristiyano kumukuha sa 10. Matapos niya mabayaran ang lahat ng dapat niyang bayaran. Ilaw, tubig, pagkain, lahat. Kaya pagdating sa dulo, ang para sa Diyos ay tira-tira. Kaya ang bigay din sa iyo ng Panginoon, tira-tira rin. Kasi yun ang binigay mo. Kaya kapatid, pag tithing, kukuha ka, ito po ay principle ng tinatawag po ng God first. Pag sahod mo, ang unang itatabi mo yung para sa Kanya, dito ka kukuha sa una. Dahil para sa Kanya yan. Binigay mo to sa Kanya, kasi Kanya to. Ito pong 90%, pinagpala na ho ito ng Diyos. Dahil ibinigay mo po yung para sa Kanya. Maraming Kristiyano nasa huli. Kaya po yung pagpapala nila, huli din. May kausap po ako. Maraming church nagtuturo ng giving. Kung ayaw mong giving, pwede kang lumipat doon. Pero pag tingnan natin ang Biblia po ay malinaw, kapatid, na nagtuturo sa mga anak ho ng Diyos kung papaanong dapat magbigay ang mga anak ho ng Diyos. Kaya pag sumahod ka, ilagay mo sa isip mo, yung pera mo is 90% iyo. This one belongs to God. Bubukas ng durungawan ng langit, ibubuhos sa'yo ng Panginoon, hanggang lahat ng needs mo, katagpuin ng Panginoon, walang mananakmal, iingatan ng Lord, yung 90% mo. Iingatan ng Panginoon yung buhay mo, kasi po, meron kang tinatawag na. Alam mo, ang sarap, dapat maintindihan mo. Pag may pangangailangan ka, tither ka, lumapit ka sa Diyos mo, Lord, ang sabi mo sa akin, dali mo po yung salita ng Diyos. Lord, kayo po may sabi neto, Panginoon, bubuksan mo durungawan ng langit, walang mananakmal. Lord, kine-claim ko lang yung sinabi mo. Walang choice ang Diyos kundi gawin ang pinangako niya. Kasi ang Diyos mo hindi politician. Ang Diyos mo ay Diyos.
May kausap ako. Di ba ang hirap mag-amen? Ang pinaka-nakakalungkot na topic sa church, giving. Hindi naman sinasabi kong mukha tayong mga pera, pero parang naman, nakadepende ang buhay mo kung paano mo ina-handle yung pera ng Diyos sa buhay mo. May kausap po ako. Panginoon, kayo na po bahala sa mga kapatid ko. Ang hirap maging masaya, no, pag ito topic, no? Kahit saan mo dalhin. Bakit po? Alam mo, hinihipo ng Diyos yung Diyos-Diyosan mo. Kaya nahirapan ka. Kasi napakalaki ng issue ng pera sa buhay mo. Sa lahat ng area ng buhay mo siya yung Lord. Pero yung area na yan, hindi siya Lord yan. Kaya diyan ka nag-struggle sa lugar ho na yun. Kapatid, evaluate yourself. Upo ka. Kamustahin mo ano nangyayari sa'yo. Makikita mo. Tama sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon kung mali, hingin ng tawad, walang problema. Patatawarin naman tayo ng Panginoon. Magsimula tayo ng bago. May kausap po ako. Palakpakan natin si Lord. Pastor, hindi pa tapos yan. Hindi pa po. Pang-apat ho na giving na tinuturo ng Biblia is the first fruit. The first fruit. The first fruit. Ano ba ang first fruit? Nak, I want the word of God, nak. Tingnan mo yung sinasabi ni Yahweh about the first fruit. Sabi ng Lord, honor the Lord. Igalang mo si Yahweh with your wealth and with the first fruit of all your produce. Igalang mo siya sa iyong kayamanan at sa lahat ng tinatawag na inaani mo. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Ito nakakatuwa ito mga minamahal ko. Ito naman po ito. Ito ang magandang giving. Ito pa ay ginagawa sa unang buwan ng taon. Ito ang magandang expression ng faith. Ito magandang expression ng love. Ito magandang expression ng lordship. Is the first fruit. Panginoon, pinaparangalan kita sa buhay ko. Dahil naniniwala ko sa iyo. Dahil mahal ko kayo. Kayong Lord ng buhay ko. Wala na akong pera! Hallelujah! Palakpakan si Jesus. Dahil binigay mo lahat na yan, yung buong isang taon mo, sagot kita. Hindi kita pagkukulangin dahil pinakita mo sa akin na ako ang Panginoon ng buhay mo. This is the biggest challenge. Next year po, gagawin ng first fruit. Challenge yourself. Ang pastor niyo po, maminamahal ko, nung mula gawin po ang ano na yan, hanggang ngayon, binibigay ho namin first fruit namin. No? Hindi po ako nagsisi, natutuwa ako, malapit na naman ang taon. Panahon para ibigay na naman ang pinakamahalagang pwedeng ibigay ko sa Diyos. Natutuwa ang mga anak ko, natutuwa ang asawa ko. Dati ang tingin namin dyan patayan. Pero ngayon hindi ko na nakikita ang patayan. Ito ang bubuhay sa atin. Gawa ka ng bago, kakaiba sa Diyos. And try mo muna bago ka mag-react. Hamunin mo sarili mo. Ay, maniwala ho kayo. Binibigay lang ho ng Diyos ang kapatid. Alam niyo po ba sa aking karanasan, binibigay lang ho ng Diyos ang pera. Kaya lang dapat generous ka ho sa Diyos mo. Panghuli, mga minamahal ko, ibig sabihin, ang first fruit pala, ay pagbibigay ng honor sa Diyos. Na pagkilala sa Panginoon Lord, I honor you Lord in my life. Naniniwala ko, bibitawan ko to, wala na akong pera.
ikaw na bahala sa akin. Sabi ng Panginoon, dahil nananalig ka sa akin, ako bahala sa iyo. Kapatid, masarap po pag ang Diyos ang nagsabing, ako bahala sa iyo. Hindi ka magkukulang. Try it. Subukan mo ang Diyos mo. I-level up mo yung challenge sa buhay mo. Maniwala ka, God will give you yung binigay mo yung pinakamainam, bibigyan ka ng Lord ng pinakamainam. Ito po ay voluntarily, ha? I challenge you. Try it. Kung hindi ka pa gumagawa ng kakaiba sa buhay mo, sa harapan ng Diyos mo, gawin mo. Pag-usapan nyo mag-asawa. Kami darating po ang ginagawa namin, iniipon namin ang pera namin ng December. Ikinakausap namin mga anak namin, lahat ng pera ng December, kailangan natin ipunin. Dahil magpe-first fruit po tayo. Pagbigay ho namin mga minamahal ko, alam sa totoo lang, may pera kami na ipong panggastos. Kung kailan walang-wala, tsaka naman merong-meron. Bakit? Because God is faithful to His word. Wala akong plano ipamigay po ito, magagalit ang asawa ko. Panglimang giving po, mga minamahal ko, is this. Ano po ito? Is honoring. No? Ito man mga minamahal ko, yung pagbibigay sa mga lingkod ng Diyos, pagbibigay mga minamahal ko sa mga taong ginagamit sa atin ng Panginoon, na tawag dito sa honoring. It is an opportunity. I will bless those who bless you. No? Ayoko ng daanan ito. Kasi parang itong, para sa akin, kalimutan nyo na ho ito. Pero pwede nyo gawin sa ibang mga lingkod doon ng Panginoon. Kung ayaw nyo gawin sa pastor nyo, gawin nyo sa iba. No? I-bless nyo sila pagpapalain nyo kayo ng Panginoon. Ayan po ay blessing ho ng Lord. So ngayon po, tingnan natin, pasok tayo. Mabilis lang po ito. Generosity, para maging generous ka, dapat ito yung principle mo. Ito yung prinsipyo mo. Sa bibitawan mo yung mga pera mo, dapat this is the principle, minamahal ko. Na ito yung gagawin mo. Dapat utak magsasaka. Pakisabi nga po, utak magsasaka. Isa pa ho, utak magsasaka. Principle of a farmer. Sino nito dati kang magsasaka, nagtatanim? Meron ba? Ayan, si Kuya Jun, tsaka si Ate Arseng, mga nagtatanim. Ganito po sila mag-isip. At gusto ng Panginoon, dapat ito po ang utak ng mga Kristiyano. Ang sabi po ng Bible, mga minamahal ko, sabi niya, dapat alam mo, itong unang principle ng mga farmer, number 1, next slide. May butong pangkain, may butong pananim. Ulitin ko po ito. Dapat alam mo ang pangnanim mo at alam mo yung pangkain mo. Bakit po, mga minamahal ko, anak? 1 Corinthians 9:10, sabi po ng Bible, ang Diyos na nagbibigay ng binhing, itatanim, may binhi. At tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang utak po, mga minamahal ko, na magsasaka, may alam mo nila yan. Hindi nila pwedeng kainin yung buto ng pananim dahil ang buhay nila ay nakadepende doon sa buto ng pananim. Pag kinain mo yung pananim mo, wala na buhay mo. Kaya po ang butong pananim, ito po ay iniingatan. Dahil dito po, mga minamahal ko, magsisimula yung panibagong buhay mo dito sa buto ng pananim. Kaya hindi po ito pwedeng kainin ng farmer. Ang kakainin niya, yung lamang pong para doon sa pangkain. Ganon din po ang buhay Kristiyano. Merong pangkain, merong pananim. Bakit ho ba minsan nagkakaroon ng problema yung mga Kristiyano? Kasi po yung kanyang pananim, kinakain niya rin po. Kaya dapat bilang mga magsasaka, alam mo kung ano yung para sa Diyos at para sa iyo. May kausap ako ko. No? Dapat alam mo po yan. Etong pera na ito, para to sa Diyos. Pangtatanim ko to. Ito para to sa amin. That the principle, mga minamahal ko, ng tinatawag na mga magsasaka. Kaya dapat ang Kristiyano, utak magsasaka. Hindi lahat ng pera mo ay iyo. Meron pong dapat na pantanim at dapat meron pong pangtsitsa. Alam mo, dapat po yun. Pangalawang principle, mga minamahal ko, ng mga tinatawag na ng mga magsasaka. Mas maraming tanim, mas marami ang
Aanihin. Principle po yan. Kaya magsasaka, gusto nila mga malalaking lupa. Dahil the more na marami tinatanim, naniniwala sila, marami silang aanihin. Nakadepende yung malaking pag-ani sa dami ng kanilang itaninim. Pag nagtanim ka ng isa, aani ka ng isa. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Dapat ang utak mo, Lord, ang dami kong binhi. Ibig sabihin, marami kong aanihin na galing sa iyo. Kami po ni Neri, natutuwa kami ngayon. Nagtatanim-tanim ho kami. No? Nagano ho kami, we are praying na hydroponic, nagtanim kami sa taas. No? Nakakatuwa ang lalaki na. Marami ho sila. Sabi nila, pag nagtanim ka, magsimula ka sa konti. Dapat mga ilang box lang, siyam, gana, konti lang. Ang asawa ko, utak harvest. Dami. Ang lalaki ng mga lettuce. Grabe, tama sabi ng Bible. Pas maraming tanim, maraming ani. Ibig sabihin, nakadepende sa'yo yung aanihin mo. May kausap mo ako. Alam niyo ba, pinakamasaya ay panahon ng anihan? Kaya magugulat ka, bakit po? Yung po yung panahon na aanihin mo po yung tinatawag na yung pinagpagalan. Principle po yan, kapatid. No, ng mga magsasaka. Kaya kanina nagpipray ako, Lord, kami po ng asawa ko ay practice giving. Hindi po ako magtuturo rito na isang bagay na hindi ko ginagawa. Dahil ito po ay walang katuturan. We practice giving, mga minamahal ko ng asawa ko. No? Dami namin mga tanim. Kanina nagde-declare ako sa Panginoon, Lord, bago magtapos ang taon, aanihin ko po ang lahat ng tinanim namin. Bakit po? May tinanim ako eh. Bakit malakas ang loob kong humarap sa harapan ng Diyos? Kasi may tanim ako. May principle akong hawak-hawak, aanihin ko to. Kaya magugulat ka, mga minamahal ko, ang pera ko saan dumarating sa amin. Alam mo bakit? Hindi ako magaling. Magaling yung Diyos natin. Because your God, my God, is a faithful God. Tingin sa akin, pag nagkakaproblema ka, huwag mong hayaang maapektuhan yung giving mo. Kasi minsan pag nagdidecrease, ang unang ginagawa mo, tinatanggal mo kagad yung para sa Diyos. Hindi po. Ang challenge ka, mga minamahal ko, dagdagan mo yung giving mo, magugulat ka, God will provide para sa'yo. Kaya lang, it takes a lot of faith. It is a lot of love. Pagkakaintindihan ng Lordship po ng Panginoon. Minsan po sa totoo lang, sa pagtatanim, ang kadalasang tinatanim natin, mga minamahal ko, meron ho akong perang hawak-hawak dito. At hindi ako magpaparapol, malayo pa ho ang Pasko. Meron akong 1,000. Meron ka rin yan. Meron akong 500. Meron akong 200. Meron akong 100. Meron akong 50. At meron akong 20. Pag nagbibigay ka, ano binibigay mo sa Diyos? Di ba orange? Pastor, paano mo nahulaan? Christian ka eh. Dito daw, malalaman ko agad yung puso ng Kristiyano eh. Pag ito binigay mo sa Panginoon, ito lang ditatanggapin mo. Kasi sabi niyo yun eh, principle po eh. Kaya pag nagbigay ka ng maliit, huwag kang mangarap na bibigyan ka ng malaki. God cannot be mocked. Kung ano tanim, yun ang ani. What do you expect from God? Pag malaki tanim, malaki ani. May mga Kristiyanong nagtanim ng hangin. Umaasa po ng receiving. Tatanggap ka rin ng hangin. Sabi po, may isang istorya po ang mga Chinese farmers. Nagtatanim sila ng mga potato. Umali sila. Sa sobrang katuwaan nila, lahat ng maganda, kinuha nila, lahat ng maganda. Tapos iniwan nilang pananim, yung maliliit. Kinuha yung maganda, kinain yung maganda, iniwan yung mga maliliit, mga minamahal ko. Tinanim nila yung maliliit, unang taon, umali. Habang tumatagal, paliit ng paliit ang mga inaani. Bakit?
nagtanim ng maliit. And then naintindihan nila, kaya pala tayo umaani ng maliit kasi yung ating pananim ay maliit. And then they decided, maminamahal ko, na magsimula ng tanim ng malalaki. Bigla po yung umaani nila ang lalaki. Hindi na sila umaani ng maliliit dahil ang pananim nila ay malaki. There is a principle, maminamahal ko, na sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin. Pag nagtanim ka ng malaki, aani ka ng malaki. Pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Sino po may sabi niyan? Hindi po si pastor ay may sabi niyan. Ang Diyos po ang nagsabi niyan. Gumagalaw ang Diyos according to what He said. Kung ano sinasabi niya, yun ang galaw ng Panginoon. Hindi po sa iyakan natin, mga minamahal ko, gumagalaw ang Panginoon kung paano mo ina-apply ang salita ho ng Diyos. May kausap po ako. Kaya mamimili ka. Kaya marami ho sa mga churches ang bilangan. Ang daming tagbibente. Ang dami ganong kulay. Bakit po? Kasi yung mga tao ganun lang hindi nakikita Diyos nila. Kaya maraming Kristiyano naghihirap po sa buhay po nila. Hindi po yung intensyon ng Diyos. Kung meron kang pwede ka mang yumaman na minamahal ko, gusto ko maintindihan mo, hungkag ang spiritual life mo. Bakit po? Kasi may disobedience na kasama po ito. Bakit po ito tinuturo ng pastor nyo? Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang Diyos po ang aking source. Tinuturo ko po ito, minamahal ko, for your own sake. Kasi gusto ko pagpalain kayo ng Diyos. Gusto ko sumagana ang buhay nyo. Kasi po mga Kristiyano tayo, pag sumagana ho buhay natin, tayo po ay magiging patotoo ng ating pong Diyos, na ang Diyos po natin na itapat sa kanyang mga salita. Pangatlong principle, mga minamahal ko. Pangatlong principle, naniniwala na ani walang duda. Ang mga magsasaka po, ang laki ng faith niyan. Sila po ang mga tao ang laki ng faith. Alam nila pag tanim sila, walang kaduda-duda, anihin po yan. Alam nila may sakripisyo, may tanim, pero alam nila, aanihin po yan, walang kaduda-duda. Kung nagtanim ka man ngayon, hindi ka umani ngayon, maghintay ka lang, aani ka pa din. Bakit? Yan ang sabi ng Diyos. Amen. Kaya po ginamit ang illustration ng Panginoon is the farmer, mga minamahal ko, kasi iba sila mag-isip. Na kahit na wala silang ano sa pakiramdam, sa nakikita, basta alam nila ang principle, aani kami. Pang-apat, mga minamahal ko na principle, wait lang, aani ka. Maraming Kristiyano pagbigay, ani ka agad, ani. May mga panahon na pag nagbigay ka, ani ka agad. Ako sa aking pananaw, pag nagbigay ako ng sapatos, bumabalik na sa sapatos. Try to imagine, kunyari nagbigay ako ng sapatos, walang sintas. Malamang sapatos dito walang sintas. Kasi kung anong tanim mo, yun ang ani mo. Ito mga minamahal ko, sabi ng Lord sa iyo, wait lang, aani ka, huwag kang mainip. Sige lang, tanim ka lang, magkakagulatan, bigla pong aani ka. Bigla ipapaalala sa iyo ng Panginoon, ito yun oo, yan yung mga tinanim mo, panahon ng pag-ani. Kaya mga minamahal ko, napakahalaga nito. Sabi ng Lord, mga minamahal ko, kailangan ang utak natin, pagdating ng generosity, is the mindset of a farmer. Ang farmer, mga minamahal ko, hindi na sila kayo pagtalo. Dahil alam ho nila ang principle. Dahil itong prinsipyo nito ay kusang gumagana. Ulitin ko po ito, and I will end up with this. Na, ang issue po ng pera natin, ng giving natin, number one is our faith. Trust. Pangalawa is our heart. Pangatlo po is the Lordship of our Lord Jesus Christ. I pray, mga minamahal ko, na bago magtapos ang taon na to, actually, bibigyan ko kayo ng challenge. Ngayon po, tayo po, natuwa ko, magpapasko. Naalala niyo ho, nagano tayo ng Paskuhan sa tribo ng mga mangyan. Pasalamat po si Pastor BJ kasi ang laki ho ng karton na dala natin, dalawa. Yung mga bata natin, encourage natin magbigay. Dinala ho nila yon. Nakakatuwa yung mga bata habang binibigyan nila yung mga bata, nakangiti, ang liliit lang ho. Tuwan-tuwa sila dahil wala nagbibigay sa kanilang ganoon. Nakapila nga haba-haba. For the first time nilang maligo naligo na nagsabon sa ulo. For the first time wala na maging tao sila. Kasi wala akong ganon. For the first time nakakita sila ng apple. Ano to? Apple. Tuwan-tuwa yung mga bata. Tuwan-tuwa ako sila, mga minamahal ko. Bakit po? Tingnan ka sa akin. Natuwa yung mga bata. Natuwa ang Diyos.
Kasi ang heart ng Panginoon, mga minamahal ko, abutin ng mga tao. Kaya ikaw at ako, mga minamahal, tayo kamay ng Diyos. Kaya dapat ang mga Kristiyano, hindi ho nakaganon. Ang mga Kristiyano, giver ang mga Kristiyano dapat. Bakit po? Tulad noon, pinagpala ho natin sila. Ngayon po ay panibagong Paskuhan ho nila. At si Pastor BJ ay excited, pupunta ho rin. Ngayon iba ho. Ang pinupuntahan nila yung mga walang damit po ng mga tao na wala na talaga, hindi naabot ng mga tao. Ngayon po natutulog sila rin, mga minamahal ko, ang tulugan ho nila, may bahay nga sila, ang lalaki ng patlang ng kawayan. Ang lalaki daw po ng lamok. Pag natulog ka rito, baka pagising mo, nasa baba ka na. Sa sobrang laki ng lamok, nakakatuwa. Kailangan nila ng kulambo, kailangan nila ng kumot. Ito mga tao na ito, na pinabayaan din, na hindi naaalala lang sila pag meron pong eleksyon. Pag wala na eleksyon, hindi na ho naiintindihan itong mga tao na ito. Itong mga tao na ito na walang umaabot, sila po ay malapit sa Diyos, sila po ay tibok ng puso ng Diyos. At ang Diyos po ay laging umaapila sa simbahan natin pong Panginoon. Number 1 po yan. Pangalawa po, ang bariwan, mga minamahal ko. Ito po, magkakama po ang sila Pastor Alvin doon, no? Uwi ang Ate Lenny ata, tsaka ang Kuya Dolpo, kasi magkakaroon po sila ng Christmas party doon. We can help them. Yung mga kapatid natin doon. Pwede natin silang taniman. And then sa uli, mga minamahal ko, ito pong December 1, 2, 3, and 4 ata, pupunta ho kami ng Marinduque. No? Kasama ho si Mami, and then sila Monching. Meron po rito isang lugar na kung saan, mga minamahal ko, nakikita ho natin, mukhang tataniman ng Lord ng simbahan. Noong nag-sell po doon si Ate Precious, may 13 kabataang babae. Nung si Kuya Imran, nagturo doon, ang daming mga kabataang lalaki. Kaya sabi ko, parang nangangamoy simbahan to. Kaya po, pupunta kami roon. Kung gusto nyo magtanim mo kayo, wag ko kayo kabahan. Yung binibigay mo, ibibigay ho ng Diyos yan. Because your God is faithful. May kausap ho ako. At tayo magkakapatid, mga minamahal ko, magandang opportunity nito na ang simbahan po ay maging generous sa huling panahon po na ito. Sa huli, mga minamahal ko, next slide na. A generous God love those who are generous. We are more like God when we are generous. Because our God is a generous God. Amen. Kaya po sa pagbibigay, mga minamahal ko, haharap ka ho sa Diyos. Huwag mong tingnan sa tao mabigay. Pagharap po sa Panginoon, pagbigay mo, Lord, this is my seed. According to your word, gawin mo. Matutuwa ka, mga minamahal ko, maghintay ka lang. Aanihin mo po ito. Why? Because our God is faithful. Sabi ho ng Bible, God is not a man that He should lie. He is not a human being that He should change His mind. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Pag ipinangako niya, tinutupad niya. This is our God. Our God is a generous God. Hindi natin siya kaya outgive, mga minamahal ko. Bago ka mag-react, try mo muna. Try. No. Basta, gawin mo lang po ito in good faith. Ipaayos ang puso, motivation ng puso, and then do it. God will fulfill His promise to you from His word. Tayo po'y tatayo, mga minamahal ko. Tayo. Pwede bang palakpakan natin si Lord ng isang masagabong palakpak yung hari natin? Awitin natin itong awitin na ito. No, as we worship our God sa ating pong pagtatapos.